Hello po ulit mga ka-entrepreneur. Welcome po sa channel ko, Explore Entrepreneurship. Sa episode po na to, alamin natin yung Airbnb. Yun. Previously, may mention ko na may Airbnb din kami na rental. So dito po, discuss ko po yung start lang, how to start sa Airbnb. Sa episode na to, hopefully, quick lang siya. Delve natin isa-isa yung mga um, kaya lang yung malaman, then afterwards maybe one of these days sa mga ilang episode natin isa-isahin natin yung more detailed na ginagawa po natin, no? So start po tayo. So paano ba pag-start ng Airbnb? Kailangan natin first, kailangan natin yung research and planning. Kailangan nating malaman yung local regulation, ano ba yung target market natin, at saka ano yung mga competition. So, yun. Kailangan mo ano din yung strategy, paano mo i-plan out yung strategy, yung pricing sa lugar na yan, ano ba yung mga amenities na um, nandyan sa unit nyo, sa lugar nyo mismo. For example, sa amin, uh, condominium yung sa amin. Para maano mo yung guest experience, no? Doon mo siya matempla yung experience mo sa guest. So, yung unit namin, isa lang. Um, unit po siya. Meron po kami doon sa Azure, North San Fernando, Pampanga. So, ano siya, one mm, bedroom. So, maximum po niya is 6 packs. Pero nung time na nag-umpisa pa lang siya, nung over sa amin, um, maganda na actually yung unit, pero sobra yung competition, no? Pakita ko sa inyo yung mga sample nung time na nag-start kami. Yan, before. Yan. Yan, papakita ko inyo lahat. Yan, umpisa siya. Yan, ito yung start. Medyo madumi po yung part na yan dahil ano siya, malapit to sa um, expressway. So yung alikabok siguro dito siya, hindi siya maganda. Madali yung magkaalikabok yung floor, and doon mo siya makikita. Then delve natin, ano, ito yung ano niya, portion ng loob ng unit siya. Before pa to ng pinaano namin, pina fit out, renovate, no? Mahar pa kami ng ano, interior decoration para dito. So yun, quickly ano lang natin yan, yung cabinet, um, ano siya, sa loob to ng main bedroom, wala pa siyang door inside. Then um, dito yung yan, kusina. Ito po yung kusina niya, yan yung dining area. Ito po siya nung panahon na over nila. Yan. Ito yung toilet, comfort room, paliguan. Yan siya. Yan. Walang I think wala siyang bidet nung time na over. So, yun. Malaki yung mirror niya sa loob. Wala pa siyang ilaw nung over siya. So, yun. May kusina, lutuan. Ano siya. Yung hugasan. Diyan ka magluluto. Yan. Anuhan ng mga tagas dito. Yung oil. Ito yung oil filter. Yan siya. So, yan. Saan ka maghugas. Yan. Ayan, exhaust. Taka dito yung mga breaker. Yan. Yan yung sinasabi ko siya. Ito maulan nung time na bumisita kami nung over. So dito siya, malapit lang siya sa expressway. So most of the time within a day lang maano mo na agad yung alikabok. So pangit siya, no. So yun, ipakita ko sa inyo next time yung
anong nangyari after ng renovation niya. Yan. So, madaling maano dito lalo na pag umulan. Wala to, kailangan mong linisin every time. Yun yung problema pagka hindi siya renovated, tapos hindi mo maano pa yung kung paano siya i-treat yung ganyang klaseng issue. So, ganun yung mga yan, time na over to. Ito pa yung um, um, dito yung wave pool. Ito yung white sand beach. Yan yung yan, mga ano pa to. Dami silang ano pa na ginagawa pa nung time na yun. Di ko na matandaan nung ano, May 15. So 2022 itong ano na to, May 15. So yun, ginagawa pa lang siya. Ngayon ano na siya, yan. Baby pa namin. Ayan siya. So um, ganun yung itsura niya nung time na so malapit lang siya din dito sa ano sa mga car, no? Central actually yung lugar na to, maraming mga um, facilities na makikita ka, mga mall sa lugar sa San Fernando, Pampanga. Yun, ano siya. Yan, expressway. Ayan siya. Yung mga sakit niya, ayan, medyo madugo pagka umulan, no, or hindi man kailangan mo pasok pa loob. Yan. So, kailangan talaga ng um, modification. Circuit breaker. Ayan. Dito, nag-ano pa kami kung paano, ay nano ko pa kung paano ilagyan ng aircon. Yung aircon, anong size ba ng aircon? Yun. Wala akong measurement. Ginawa ko yung ano nung baby. Palit. So, yun. Mga ano niya. Tapos kailangan may sarili na siyang um, fire extinguisher para in case. Yan. Yan. You are here. Tapos, namin yung lahat. Yun. Um, Ganon yung mga ano niya, basic OPA. Yan yung before. Ipapakita ko sa susunod yung itsura talaga niya ng ano. So yun, kailangan mo ng research and planning kung paano yun, no? Tapos ano mo kung ano yung pricing ng time na yan. Yan sa Azure dati. Second, yung create an Airbnb account. No, medyo ano siya pag mag-create ka ng Airbnb account. Um, Medyo kailangan ka talaga ng attention to detail pag ano ka na create ka ng ano, so punta ka doon sa platform nila, platform ng um, Airbnb, then ayan siya, platform ng Airbnb, then ano mo yung sign up, yan, tapos ano mo, yan, nasa Singapore po ako ngayon, so kaya naka-automatic siya sa +65. So then ano ka sa Philippines, yan, ilagay mo yung number mo, then continue, then ano ka na, create ka na ng account. So yun, ano ka na agad ng mga post mo, sa alam mo yung lahat ng detalye sa kung paano siya. Madali lang naman, attention to detail lang talaga, kailangan kang mag um, plan out mo yung mga need na information para ah, tama yung description mo pagdating na may magre-rent na sa unit mo. Okay. Then um, paano mo yung pangatlo, yan siya. After mo mag-ano ng Airbnb, prepare your space, no? Kailangan mo i-prepare yung ano mo. Yun, nakikita mo sa previous ko na picture, hindi siya ganun kaaya-aya. Maganda na yung unit actually nung tinurn over na, pero hindi siya ganun ka ganda pa rin kasi tingnan mo naman yung competition. Yan. Hmm. Yan. Where? So Azure. Azure North.
Residences Pampanga. Yan. Say for example, ngayong Friday, mm, May 3 hanggang 4. Ah, sorry. Sabihin natin umpisa ka ng 4. Ah, check-in 4, then out 5 Sunday. Mostly yung booking sa lugar na to ano siya, mostly weekend yung fully booked. Yung mga medyo masipag nating mga kaibigan na sa Facebook, mas mabilis yung mas marami siya, halos fully booked sila. Pero yun, ano sila. Sa amin halos sa Airbnb lang po kami. So, hindi ganun ka, ano lang, halos weekend lang yung pinaka, ano namin, booking. So, exact date, nandiyan siya, 5, 6. Okay, so, search. Yun. Tingnan mo, ano, sa flat in San Fernando, yan. Booking, Sagi Place, mga ganyan siya, no? Maraming nakalagay dyan. So, tingnan mo, ang gaganda ng mga, ano nila, ng picture, loob. So, ganun siya. Ganun yung i-market mo. Tapos, ano mo yung post mo sa Airbnb. Medyo mahirapan kang mag-market. So, kailangan mong i-renovate yung unit nyo. Yan siya. Para mag-compete ka sa iba. At least man lang maano na kaya yung lugar mo. Ganun siya. Kailangan mong i-prepare yung ah, place mo para ano siya, kaya-aya siya pagdating sa mga gustong mag-rent, no? So, kailangan mo siyang i-clean. Ayan, kung pinakita ko sa inyo yung mga powderize, mga ano, mga alikabok na siya. Tapos, kailangan mong well-maintain yun, no? Yun, kailangan mong i-furnace sa may standard din yung Airbnb na ano niya. Hindi lang basta-basta. Ah, may mga doon na mga follow mo yung ibang mga iba pang actually dito sa YouTube din meron din silang mga ganun na nag-ano sila ng itsura. Then, so yun, kailangan mo nang pinakita ko sa inyo, kailangan yung take appealing photos, no? Para ma-attract mo yung mga potential na mga guests dyan sa unit nyo po o sa space na pinaparent nyo. Yan siya sa ah, kailangan mo i-prepare yung space nyo. Pang-apat is check mo kung yung pricing tapos ang availability. Kailangan mo iset yung pricing. So depende din sa lugar. Sa Azor, dalawa yung ano nila, may studio, then may one bedroom, meron ding two bedroom, ganon siya. So, usually ang studio, meron siyang mga up to 4 na guest na pwedeng tumira. Ang one bedroom naman, hanggang 6. Ang two bedroom hanggang 8. So makaiba po yung ano nila. So mostly pagka studio to 7 yung 2,700 yung charge nila sa dalawang tao. Then ang add-on ka ng 300 per pax. So kung apat siya, so meron kang to 7, then plus 600. So meron kang 3,300. 3,300 yung babayaran mo. Ganon yung babayaran mo. Yan, pagdating sa Facebook naman na charge nila. Dati sa Airbnb, may additional charge yung Airbnb. So, syempre, yung kaibahan naman nila, yung Facebook, kailangan lang ano, kung legit ka. Nagpapalegit check sila bago no maano. So, mm, may mga, alam mo naman, sa atin, may mga ibang, di lang sa atin actually, kahit saan na um, lugar pagka hindi na legit check yung ano mo baka mapunta sa wala yung ang pera na pinapa-deposit mo mag-book, no, compare sa Airbnb. Ano siya, um, guaranteed siya ng Airbnb na may balik sa'yo pagka may issue ka, hindi ka wala kang mahanap na lugar, ganon siya. So yun, ano na satisfied ano naman siya kung sa Airbnb mo siya ibubuk.
yung guaranteed yung pareho kayo. Safeguard pareho sa inyo. Ano mang mangyari sa unit mo o ano mang mangyari doon sa guest na wala siyang makuhang ano pala mali ano pala yung posting, so then mo mag-guarantee sa Airbnb. Yun. Ano din sa location na yan, yun, ika-ano yun mo yung market kung ano yun siya. Gaya nito sa Azure, North mostly, ang mga weekend yung guest kasi yun yung time na may family time. May mga ano naman OFW na weekday sila. Ano dahil bakasyon nga. So yung iba mostly weekend yung marami, especially Saturday dahil maraming day off, no? Kinabukasan Sunday, so off pa rin, pwede ka pang magpahinga. So yun yung seasonality ng Azure. Yan. So then ano yung ano siya, compare mo sa ibang lugar na yung demand maano din talaga na puro weekdays, especially for example mga Makati siguro yung business district na maraming nagdi-deal ng mga businesses nila. So mostly baka doon sa part na yan, ano naman sila, mostly weekdays naman yung maraming booking lang compare sa weekend. Dito naman sa Azure, Pampanga, mostly resort siya, so weekend yung pinakamarami na ano siya. Then, yan, iset mo sa availability ng calendar, mga booking mo. Yun, after mo maano yung pricing, yun, at availability. So kung sa lugar ng ano, puro siya weekend, may ibang side naman na puro weekdays. Ganun siya, pwede mo i-block din kung gagamitin mo siya. Yan, di-discuss ko later on yung part na yan. Paano yung strategy, ano yung pwede niyong gawin. Then, ika-5, write a compelling listing, no? Kailangan mo yung i-craft mo yung mga detailed na ah, nilagay mo sa unit, ano yung honest, yun, dapat honest ka na ilagay mo doon kasi may iba na nareklamo siya, ang ganda-ganda ng picture tapos wala palang ganito, tapos walang mga um, walang um, maybe rice cooker yung need nila, walang ano, so maraming kang ilalagay, so depende na doon sa ano. So ilagay mo yung medyo appealing siya, tapos yung description appealing din sa property mo para ano siya, makita mo yung uniqueness na features niya. And then i-post mo din yung mga amenities gaya doon sa Azure na amenities nila. Ano siya? May wave pool, yan. Isa siya sa ano yung mga wave pool, yung iba pang paliguan, no? Yan yung medyo appealing sa lugar niyan compare sa iba. Doon mo siya maano. Tapos, i-establish mo yung house rule. May mga ano, hindi mo ano na bawal bawal yung pet, no? So, establish yung house rule na yun. Bawal manigrilyo sa loob ng unit dahil yan baka masunog mo yung ano, sunog mo pa yung buong building. Yun, kailangan mo establish yung house rule. At saka rule din ng condo mismo. May mga rule din sa pinapublish sa inyo. Um, Yun yung maifa-follow mo din. Tapos para i-post mo tapos ma-follow ng guest. Yan yung ano niya. So i-outline mo yan sa role sa mga guest na follow. Ano yung mga check-in time, check-out times. Kaya mo ano, yan, ano ko sa inyo yung smoking, yung pets. Pwede ba silang mag-party? Ayan. Hanggang ilan ba yung ah, pwede ba silang mag ano ng mga bisita? Kahit sila lang ilan yung kayang tao, packs, ilang packs yung pwede dun sa um, direct lang unit, no? Tapos amin is one bedroom, so hanggang 6 lang. Yung ano, pwede bang bata? Hmm, Magkano yung babayad kung maligo sa pool? Mga ganon siya. So, next time, didiscuss nyo yung ano naman ng Azure. No? Dito is detail lang. Mabilis yung video. And then, ano pa yung kailangan mo? Ikaw yung as
As a host, ikaw yung mag-handle ng communication, no? Pag may mag-inquire, ikaw yung mag-response, no? Kailangan mong mag-response agad as much as quick as possible para maano yung inquiry. Hindi sila magme-message sa iba. Ang ganon siya. So, kung may mga issue sila, kailangan mo ding i-address. Ano, may mga tanong sila kung na-book na yung unit mo, uh, i-address quickly, no? Then, um, baka may mga inquiries sila before, then dapat tugunan mo yung mga tanong nila or during na nandoon na sila sa unit mo, and then or may after sa stay nila, baka may naiwan sila mga gamit before sila umalis. Yun, kailangan mong ano yung kayo mag-handle ng communication nun. On the other side, yung handle communication, meron sa Airbnb allowed yung tinatawag lang ano siya, co-host, no? Yung co-host na yun, yung pwede mo silang i-add dito para pag may mag-chat na guest, yan, i-ano ko din sa inyo kung paano yun. Ganon. And then add yung guest, yung co-host. Sila pwede silang mag-reply dun sa chat ah na mga inquiries ng guest. Then provide excellent hospitality, no? Kailan mo yung ensure mo yung smooth na check-in process. Oh, ano ba yung offer na amenities sa lugar nyo? Ano ba yung ano, meron ba siyang mga toiletries na pinobide ka sa mga guests? Ano yung wifi mo? Yan, ano din, may iba naghahanap ng super bilis na wifi. Yan siya. Ano yung provide na local um, ano siya, recommendation, no? Sa ano yung sa lugar na yun, mga local uh, parts na medyo highlight pwede sa ano, for example dito sa amin sa Azor merong malapit kami sa SM City, San Fernando, then meron din siyang Robinson sa gilid, SNR, yun yung may provide mo, malapit din siya sa um, bus terminal. Yun yung mga ano mo ng mga local na mga recommendation, ano yung mga mabilis, may ano diyan, may mga Starbucks ba diyan, yung ano pa yung iba, no? Magandang um, restaurant. Yan, dito mo siya ano din na pwede mo ilagay kasama. So excellent yung ano mo, mabilis bang mag-check-in diyan? Ano ba yung need mo sa mga ganito? So yun, sa amin meron kaming smart lock din na pinaprovide namin doon sa guests na anytime may mga ibang guests kasi na, ano na sila, late na sila galing pang airport or international yung flight nila, hindi natin maano na caretaker natin di sila masundo. So meron naman dong front desk na ano sila i-accept yung uh, stay nila, bigyan sila ng um, guest na pass, no? Bago sila makapasok doon sa unit nyo. So yun yung ano ng excellency ng hospitality na dapat i-provide mo. Yun, i-ano, discuss natin na next time in more detail ano yung ginagawa natin. Tapos, manage booking and payments. So, encourage mo yung ano sa Airbnb, yan, pinipay mo yan siya by credit card or ano pa, debit card, yan sa inyo. Yan siya. After nila nagstay sa lugar nyo, pwede mo sila i-encourage kung maganda yung uh, experience niya sa lugar nyo. Pwede encourage na mag-review sa inyo, no? Then, kailangan mo ding mag-reply sa professionally sa kanila para yun, kasi yung mga review nila, kailangan yun dahil yun yung makaano ng mga future guests, makita nila sa review mo, oh, itong lugar na to, ganda siya. Maganda yung review, yung host, super host, no, experience na host yan. So, ano siya, maganda siya makipag-deal dun sa mga ano, okay yung lugar nila, comfortable lahat, doon yung need nila, mabilis yung check-in, check-out, naibalik yung kung Facebook,
ibalik yung pera nila, yung deposit. Yung ganyan, sa Airbnb hindi na kailangan ng mga ganun kasi ano, handle na siya ng Airbnb. So yun, ano mo yun, yung mga feedback na yun para ma-improve mo yung listing mo, ang guest experience mo. One day na may nagse-search, nakita nila yung lugar nyo, yung feedback ng mga guests mismo yung mag-encourage sa mga future mo na mga guests para i-book doon yung lugar nyo. So ganun siya ka um, ah, importante yung feedback, no? Hmm. So, ayun. Feedback pala, na-miss out ko pala tong yung manage booking and payment. Yun, yan yung ano ng Airbnb mismo, yung ma-manage siya. I-track mo yun, yung ah, mga booking, kailan sila yung kailang day nila, kayo magma-manage ng reservation. Pwede mo ring i-ano kung itong taong to parang medyo ano siya, i-accept mo ba o hindi. Parang pangit yung review niya. Mas importante yun kung comfortable ka sa location mo. So, yan, ano siya ng platform mismo ng Airbnb, makikita mo doon. Yung iba na medyo kakaiba din, yung weird yung ano nila. Minsan, kahit ano sila, kahit 5 star, ng mga guests, may mga ano na hindi sila nare-recommend din ng host. Kasi parang may problema yung ano nila, parang hindi sila nagfa-follow ng rule. Yan, papakita ko rin yung click na yun one day pagka ano natin, pag-usapan po natin yung ganun. So yun, yung payment naman, yan, manage mo yung booking. Yung payment, one-handle na yun lahat ng Airbnb. So kung may masira doon, pwede mong humingi. Tapos sila yun, pwede mo i-communicate. Lalo na pag superhost ka, may ano ka, madaling replyan ka ng support team. Lahat naman actually ni-replyan nila. Kung may issue ka doon, kung may nasira doon sa unit mo, handle yun ng Airbnb. May insurance sila. Kaya itong kagandahan ng Airbnb, ano siya sa booking na kung dito ka magbo-book. Yun, yan, importante yun lahat. Mga feedback, mga reviews para one day marami kang ah, guest na magbo-book sa'yo. So, yun. So, isa lang yung ano mo, pag nag-start ka ng Airbnb na business, kailangan mo ng dedication, um, attention to detail, then excellent customer service, yeah? Na mag-reply, mabilis yung reply. Pag nandoon sila, makapag-reply agad kung may issue sila, na-lockout ba sila sa labas. Ganon siya. Para mag-succeed yung business mo. Gano'n ka doon kasi nilalagay sa review. So, yun na for now. Next time pag-usapan ni more detail ng iba pang issue. Kung may tanong po kayo, ah, comment lang sa comment section kung ano yung gusto nyong pag-usapan. I-add natin yun sa susunod na episode. Thank you.